Hello mga kaidoks at welcome sa isa na namang update tungkol sa barangay at SK election. At ang episode natin ngayon ay nakatuon sa mga bagong balita tungkol sa nalalapit na barangay at SK election dito sa Pilipinas. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ayon sa isang artikulo, nabanggit ni DILG Secretary John Vic Remulla na nagbabahagi lang ng mahalagang update tungkol sa schedule ng BSKA. Ayon sa kanya, nakahilig si Pangulong Marcos na pirmahan ang panukalang pagpaliban sa schedule ng BSKA para mas makapaghanda tayo at mas maayos na mapamahalaan ang buong proseso. Inanunsyo ni Secretary Remulla na pipirmahan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang isang batas para ipagpaliban ang barangay at SK election sa 2025. Ang bagong schedule ay tinakda sa Nobyembre 2026. Ang hakbang na ito ay tumutupad sa plano ng administrasyon na i-reset ang mga timeline upang magkaroon ng mas maayos na paghahanda. Ang kasalukuyang batas ay nagtatakda sa BSKA sa Disyembre 2025, ngunit ang anunsyo ngayon ay naglilipat nito ng halos isang taon kung mapipirmahan na ito ng Pangulo. Ayon kay Secretary Remulla, layunin ng pagpapaliban na magbigay ng sapat na oras para maghanda sa antas ng lokal na pamahalaan at tiyakin ang epektibong pagsasanay, edukasyon ng botante at koordinasyon sa logistik. Ang pagsasayos na ito ay para mabawasan ang pagod sa eleksyon at mapabuti ang kahandaan ng pamamahala sa antas ng barangay. Parang pabor dito si Pangulong Marcos na pirmahan ang panukalang nagpapaliban sa schedule ng BSKA para mas makapaghanda tayo at mas maayos na mapamamahalaan ang buong proseso. Nagpapakita ito ng proaktibong hakbang mula sa administrasyon na mas pinapaboran ang katatagan at kahusayan kaysa pagmamadali sa kalendaryo ng eleksyon. Sa pagpapaliban na ito, magkakaroon ng karagdagang 11 hanggang 12 buwan ang mga komunidad. Oras para mas matibay na programa ng pagsasanay, mas komprehensibong pagpaplano sa kalusugan at kaligtasan at mas pinabuting kahandaan sa mga administratibo. Kaya, ano ang ibig sabihin nito para sa mga barangay at youth council sa buong Pilipinas? Mas maraming oras para sa pagsasanay sa pamumuno at digital transition para sa mga unit ng SK. Posibleng muling pag-aayos ng mga programa ng lokal na pamahalaan at mga sekto ng pagbabudget. Isa sa malinaw na daan para sa pagparehistro ng botante, paghahain ng kandidatura at paghahanda sa kampanya. Nagpapahayag ng maingat na optimismo ang mga kinatawan mula sa mga lokal na LGU na tinitingnan ang pagpapaliban bilang isang pagkakataon upang mapabuti ang sistema ng eleksyon nang hindi nagmamadali. Pagkatapos ay pagtuunan ng pansin kung ang nasabing panukala ay maipapasa ng formal kay Pangulong Marcos para pirmahan. Kapag napirmahan na, maging batas na ang pagpapaliban na nagpapatibay sa Nobyembre 2026 bilang bagong schedule ng BSKA. Samantala, tatapusin ng DILG at mga LGU ang mga paghahanda, resources at kampanya sa pagpapalaganap ng kaalaman sa publiko. Patuloy naming subaybayan ang mga pagbabago habang nagaganap ang mga ito. Mga kababayan, sa puntong ito, gusto kong ibahagi ang ilang personal na pananaw tungkol sa balitang ito. Hindi na bago sa atin ang postponement ng barangay at SK election. Kung tutuusin, ilang beses na rin itong naantala sa mga nakaraang taon. Pero ang tanong, ito ba'y para sa ikabubuti ng bayan o para lang sa pansariling interes ng mga nasa kapangyarihan? Ayon kay Secretary Remulla, kailangan daw natin ng mas mahabang paghahanda. Totoo yan, kailangan talaga ng sapat na oras para maghanda, lalo na sa mga barangay na may kakulangan sa kagamitan,
training at resources. Pero sa kabilang banda, bawat postponement ay nangangahulugang pinalawig na termino ng mga opisyal na hindi naihalal muli ng mamamayan. Hindi ba't parang natatanggalan tayo ng karapatang pumili? Ang masakit pa, madalas hindi na ipapaliwanag ng maayos sa taong bayan kung ano ba talaga ang long-term plan. Parang laging emergency extension lang ang dating. Nasaan ang roadmap? Kailan natin masisiguro na hindi ito mauulit? Para sa mga kabataang SK, ito rin ay isang missed opportunity. Dahil sa delay, mas humahaba ang panahon ng paghihintay nila para makapaglingkod. At para sa mga barangay captains na hindi rin malinaw kung paano dapat i-handle ang responsibilidad sa extra taon sa pwesto, ako naniniwala na kung gagawin ang postponement sa tamang paraan, mas malinaw na direksyon, may partisipasyon ng publiko, at may transparency, posibleng maging kapaki-pakinabang ito. Pero kung ito ay gagamitin lang para sa political convenience, delikado ito. Dito pumapasok ang hamon sa atin bilang mga mamamayan. Maging mapanuri, magtanong at manindigan kung kinakailangan. Huwag nating hayaang masanay tayo sa paulit-ulit na postponement kasi ang demokrasya dapat hindi binabaliwala at ang karapatan natin bilang botante hindi dapat pinapahinga. Ikaw, anong opinion mo sa panibagong postponement ng BSKA? Sa tingin mo ba ay makabubuti ito o mas lalo pa tayong napag-iiwanan? I-comment mo sa ibaba, basahin natin at pag-usapan nating mabuti. Salamat sa panonood ng ating BSKA update sa araw na ito, Agosto 1, 2025. Kung nakatulong sa inyo ang episode na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod na update. Hanggang sa susunod, manatiling may alam at aktibo.